At so ayan, hi guys, magandang tanghali sa inyong lahat. On this video ay magtatanim tayo ng pipino. Ito pala yung itatanim natin pipino guys. Bali ang ginawa ko, pinunla ko muna sila. Ito yung ginawa kong punlaan niyan guys. Binutasan ko lang yung plastic cups na yan. Bali ano na to guys, 2 weeks na tong pipino na itatanim ko. Itatransplant ko na siya sa sako para mas mabilis na silang lumaki. Yung variety pala nito guys, Mega CF1. Maganda yung variety na yan. Nakapagtanim na ako na yung nakaraang buwan. Dito pala guys, dito ko itatransplant yung pipino. To, natural na topsoil to guys. Pinagbulukan to ng mga gulay, yung mga patapon ng gulay, pinagbalatan ng gulay, mga dahon, katawan ng saging, and then may siya, halo ring yung dumi ng manok. Pinatuyo ko muna yung dumi ng manok, tsaka ko i-mix dito. Ang gagawin ko dyan guys, sa isang sako 2 puno ng pipino ilalagay ko dyan, para kung sakaling may mamatay yung isa, may isa pang matitira. Buhaghag yan guys. Yung pipiliin natin palang na lupa sa pagtatanim, buhaghag dapat, para pag dinilagan diretso sa ilalim yung tubig hanggang sa kanilang mga butas. Dito yan, may mga butas yan eh. Make sure natin na may butas yung sako na pagtataniman natin. Ang tendency kasi niyan, pagka yung maputik or yung pag diniligan natin is nagpuputik agad yung lupa, mag-i-stack yung tubig dyan sa lupa na yan, then puputik, baka mabulok yung tanim natin na pipino. Yan guys, simulan na natin ang pagtatanim guys. Bali pala yan guys, natanggal ko na siya dito sa ginawa kong punlaan. Ayan yung punlaan na ginawa ko. Ang kagandahan dyan guys, pag nasa punlaan, makukuha mo ng buo yung mga ugat. Kahit i-transplant natin yan, hindi na malalantayan. Simulan na natin ang pagtatanim guys. Ito yung isa nailagay ko na. Dadagdagan na lang natin ng lupa yan kasi nakaangat Lalagyan natin ng lupa yan pa hanggang sa matakpan to. Yan. Then ito yung nakahanda kong lupa guys. Gagawin natin yan dito sa 4 na sako. Puro ganyan ang gagawin natin na sistema. Yung pipino nga pala guys, 45 days after transplanting is nagsisimula na silang mamunga. Kaya before 60 days or 60 days plus ay pwede na tayong makaharvest kahit pa ilan-ilan. Sa pag-aabono naman, urea muna guys. 3 days after transplanting, urea muna. And then siguro mga 2 weeks to 3 weeks, pwede na nating abunuhan niya ng halo ng urea at complete. Ayan guys, natabunan na natin ng lupa. Ito naman, 3 pa guys. Gagawin natin lahat yan dyan. Next, natanggal ko na yan sa guys, sisidlan nila. Lahat sa punlaan pala. Ito yung pandagdag natin ng lupa. Ito yung punlaan. Simulan na ulit natin ang pagdadagdag ng lupa. Ito guys, dinagdagan ko na ulit konti pa yan. Then ito, nalagyan ko na din. Pupunuin na lang natin. Ito yung isa pang hindi ko nalalagyan.
Dadagdagan ko na muna guys, then ipapakita ko na lang sa inyo pagka natapos na, kasi ang hirap, wala akong katulong sa pag-video. Ayun guys, bali natapos ko nang itanim lahat yung pipino. Hindi ko na naipakita sa inyo yung video ng whole video ng pagtatanim. Ang hirap kasi, wala akong katulong. Napunuan na natin lahat yan ng lupa. Didiligan ko na lang yan. Yun lang muna.